So, ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Naku po, eto na. Eto ang naku po, naku po, naku po, naku po, naku po. Eto po ang malungkot no na balita mga kababayan. Malungkot po na balita para sa mga DDS. Oh. Dahil ang tatay nilang karton ay naiipit sa bingit ng kamatayan, mga kababayan. Bakit po? Sabi na ng iba, bakit kamatayan Birador Pikwa? Eto nga yung bibirahin natin ngayon. Itong usapin na ito sa ICC, mga kababayan po. So, syempre, bago nating umpisahan ang talakayan, please like, share, and subscribe. I-click mo na rin notification bell para updated ka sa lahat ng ating reaction videos at mga live streaming natin. So, intro. Pasok muna intro. We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. Ayun na nga mga kababayan, eto po ay matindi na talakayan. Hinggil nga po dito sa kalagayan ng tatay nilang karton. Oo, sa tatay nilang karton dahil nga po pinahamak ni Marcoleta, Alan Peter Cayetano at nitong 18 ex-Marines at Mike Defensor. Ang kalagayan po nitong tatay nilang karton. Siguro, ganun talaga yung gusto nilang mangyari. Mabulok na sa kulungan at doon na mamatay itong si Digongyo. Na which is, mga kababayan, hindi nila naisip na may tendency mga kababayan na itong ICC ay madawit din sila sa kulungan dahil hindi po basta-basta itong paratang nila sa ICC na di umano ay sinuhulan daw. Tandaan po natin, ang ICC po mga kababayan, ito po ay international court. Hindi po yan basta Netherlands lang. Okay? Yan po ay binubuo ng iba't ibang sangay ng sa iba't ibang sangay ng bansa. Sa buong mundo, mga kababayan ko. 'Di ba? So, ito mga kababayan, pakinggan po natin si Sir Attorney, kung saan ipapaliwanag niya sa atin kung bakit po may kalalagyan talaga si Digong at iiyak na naman ang mga DDS. Sabi ko nga sa inyo, ginagamit lang nitong mga ito si Digongyo. Pero ang totoo, mga kababayan, pabor sa kanila na gamitin nila ang pangalan ng Duterte Black. Pero hindi naman talaga sila maka-Duterte. Ito, let's all watch this mga kababayan. So parang pinapalabas nila, nasuhulang pala yung ICC, kaya nakulong si Duterte, di ba? Alam mo itong ginagawa nitong grupong ito, sila yung sumisira, sila yung naglalagay sa buhay ng mapanganib na buhay ni Digong Duterte. Isipin mo, kanilang in-establish dyan, binigyan ng mali-malitang dolyar daw, 56 million cash peso, pinlit daw ng dollars, kaya $1 million ang ibinigay doon sa mga taga-ICC. Anak ng baka, si Digong Duterte, sa ilalim sa trial sa ICC. Tapos ngayon, pinagbibintangan itong pro-Duterte senador at mga sundalo, dati sundalo, nagbigay ng pera sa ICC. Delikado si Digong. Hindi nila nakukuha yun. Kung ikaw yung taga-ICC, pinagbintangan nila'y kurap. Alam mo, pag sinira mo ang ICC, buong mundo sinisira mo. Napakaraming bansa ang member niyan eh. Yun namang ICC, hindi naman Netherlands lang yun. Doon lang nakabase yung ICC. Pag pinagbintangan mo kurap yung mga investigador ng ICC, pinagbintangan mo ng kurap ang lahat ng bansa na member niyan. Inaaway ng itong grupong ito yung ICC. Pinagbintangan kurap. Si Digong ay isasalang sa trial. Delikado yan.
mga judges ng ICC ang may control kay dating Pangulong Duterte. Tapos itong mga kaalyado rito na oposisyon, ay pinagbibintangan. Hindi lang pinagbibintangan, tinukoy nilang nagdadala sila ng pera sa mga taga-ICC pag nagpupunta rito sa Pilipinas. Ini-escort pa raw nila pumula sa airport, papunta sa hotel, pumunta sa airport, kung ano-ano. Hindi sa Makati nag-hotel. Naku, pag nalaman, sigurado makakarating sa ICC ito. Ito ba malagay ko, baka hindi nila alam ang implication yan. Baka nga si dating Pangulong Duterte hindi na makauwi ng Pilipinas. Ang ICC ang may control kay Duterte, ang kanyang buhay, kung ano ang kanyang magiging kinabukasan. Tapos ngayon binagbibintangan yung corrupt yung ICC, ay delikado yan. Kaya kayong mga DDS, paalalahanan nyo itong mga sundalong ito at saka itong ilang senador na ito, lalo si Alan at saka si nadidini. Pinipilit kanina pang i-justify ni Marcoleta at saka ni Alan Cayetano na talagang mayroong milyon-milyong dollar na binigay sa mga taga-ICC. Galing daw kay Saldico. Wow! Galing sa pera ng bayan. Ang sabi nga ni Marcoleta kanina, pinapunta rito, may escort pa sila, libre yung pagkain, libre ang hotel, binigyan pa ng pera. Wow, gano'n ka, parang sigurado sila. O, di ba mga kababayan? Hindi man lang nila naisip. Hindi man lang nila naisip yan, di ba? Na mas pinapalala nila yung sitwasyon ni tatay nilang Karton doon or ni Digong. Well, sabi ko nga nung umpisa mga kababayan, wapakels naman talaga sila kay Digongyo. Oo, wala po silang pakialam kay Digong kung mamatay man sa dahik yan. Oo, dahil yan po, sila Cayetano mga kababayan, may sariling agenda po yan pagdating sa politika. Wala pong pakialam yan sa pamilya Duterte. Actually po, ginagamit na nga lang nila yung pangalan ni Duterte na yan. Kasi alam nila, si Digong ay may mga supporter. Si Digong ay maingay pa rin ang kanyang mga supporter sa social media. Diba? Kaso nga, ang problema rito, problema ng mga DDS na kulangot, mga kababayan, paano nila isasalba yung tatay nilang Karton? Diba? Paano? Di tatumbling na lang. Diba? Kasi nga, ang bobobo ang sisihin nyo kung bakit makukulong itong si Digong at mabubulok dyan sa dahik, sa ICC, sisihin nyo po itong mga tampalasang kutong lupa na ito. Diba? Na di umano ay dinadawit itong ang ICC na nalagyan daw ng pera ni Zaldico. In the first place, anong kinalaman ni Zaldico sa ICC? Diba? Wala pong kinalaman si Zaldico sa ICC. Imagine niyo kung magbibigay ng pera si Zaldico, ano sabi ni Zaldico? Putay na, ba't ko bibigay yung mga yan? Okay, nalaman ko dyan kay Digong. Diba, mga kababayan? Hindi po magbibigay yan kahit sinong Poncio Pilato, mga kababayan. Diba? More or less, kaalyado mo. Diba? Kaya po yung katarantaduhan na ni Zaldico, mga kababayan, yung 18 ex-marines na yan, mahirap nga patunayan yan, sabi nga ni Panelo. Madaling gumawa ng salita, madaling gumawa ng mga video, ng mga foto, pero mahirap patunayan. Di ba? Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo sa usaping ito dito sa ICC? Tuluyan na nga ba mabubulok sa ICC, sa dahik si Digong? Or makakalaya pa si Digong? Kasi batay, sa narinig natin sa video, sa explanation ni attorney, magkakaroon ng pagkakabulok na tao sa ICC, which is si Digong po yun. Siya po yung mabubulok. Kung mabulok man si Digong sa ICC, sa dahik, kasalanan po yan nila Alan Peter Cayetano ng 18 ex-marines ni Marcoleta. Sila po ang sisihin nyo. Sama nyo na si Mike Defensor. Di ba?
So ayun maraming salamat sa inyong pakikinig, paggantabay mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Europa at Estados Unidos hanggang dyan sa Middle East. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga nakantabay. Ako nga po pala si Virador Pico at your service. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay at pakikinig at panonood sa atin araw-araw. Thank you so much and have a great one, everyone.